So, good afternoon po. I'm Zril and I will be your interviewer for today. So, we are conducting an interview for Kuya Alex Saver po sa fundraising activity po. So, first, let us introduce ourselves po. Can we start with you po? Please state your name and your relationship with Kuya Alex. Okay po. I am Jenson Maverick Sanbeta and I'm his classmate when we were grade 12 graduate. So, naging president namin siya noong that time. And as a classmate, na-witness ko yung mga characters niya rin na ina-admire ko up until now. And how about you naman? So, I am Kevin Mati Reyes. I became his close friend nung college na. Nung grade 7, nakikita-kita ko na siya kasi grade 7 nandito siya. Apo. Tapos lumipat siya ng UE, then bumalik siya ng senior high. Then nung senior high, medyo naging close na kami noon dahil ako kasi naging president din ako ng grade 12. So siya, president din ng grade 12. So tuwing may meeting, kami yung mga magkakasama. Yes. I'm Andrea Christine Evina, pero they call me Dea, my batchmates. And I'm a classmate of Alex. So, first question po, how was Kuya Alex as a classmate? For junior high school, I didn't had a chance to be classmates with him. But nung senior high school, hindi rin. Pero I was very close with people from Graviton, which from our batch as are close as it is. Pero ayon, we had interactions. Sa akin, as a classmate of his, masasabi ko talaga na kapag may mga projects or group activities, talagang makikita mo sa kanya yung pagiging responsible and yung persistence niya na makatulong lalo na sa mga class activities, yung initiative niya rin na magsimula para matapos and ma-meet yung mga deadlines namin nung that time. And talagang makikita mo siya nag-e-effort para hindi lang para sa sarili niya kundi para din sa amin lahat. And isa rin talaga sa ina-admire ko sa kanya is yung pagiging thoughtful kumbaga niya sa amin. Talagang makikita mo siya as president ng class na may concern sa mga classmates niya. And for you naman po, can you tell me, ano po yung first impression niyo kay Kuya Alex? Si Alex kasi, masasabi ko introvert. Introverted po. Introvert siya. Tahimik lang po. Oo, pero pagka naging close kayo kasi. Doon po siya dumadaldal. Oo, ganun siyang tao, parang ako. So parang nakarelate ako sa kanya and madali kaming nakapag-connect. Ganun. Nagkaroon po ng bond. Tapos, ayun nga, katulad ng sinabi niya, napakasipag. Masipag. Sobra talaga, as in, like, kung may papasuyo ka sa kanya kasi hindi mo na kayang gawin isang bagay, magagawa niya in a short period of time. And a question for both of you guys po, do you recall any events po or circumstances na nag-distinguish po kay Kuya Alex aside from your peers po? Para sa akin talaga yung character na umaangat sa kanya is yung pagiging matulungin niya talaga. Yung time na yon na naaalala ko sa verbal ng year na yun na dahil din sa mga Malaman tayo graduating class. Tayo graduating class na tayo. Kayo po yung pinakamalakas doon. That time. Pero syempre may mga susunod pa rin naman. Hindi pwedeng ma-stagnant na kami na yung pinaka-best. Syempre, Ma-exceed yun. ma-exceed yun pa rin yun na future generations. Tanda na natin! Graduating na po. Graduate Na po. Graduate. Graduate. Ay, congratulations po. Congrats po. Suma yan, oh. Wow! Congrats po. Ang tataas din na po pala. Tuwing naalala ko yun, kahapon nga naalala ko si Alex kasi Oo, isa yun sa mga bagay na hindi ko, parang naka-graduate kami, pero parang ang hirap sa loob namin na mag-celebrate. Oo. Kasi alam namin na ganun yung condition niya. And kung i-compare mo kasi sa sa mga naitulong niya sa iyo, sa amin nung high school pa lang. Parang alam mo yun, nandun yung konsensya no? Oo. Na parang magse-celebrate ka tapos alam mong ganun yung condition niya. Oo. Ang hirap, ang bigat. Kaya ako sobrang careful din. Oo. Kumbaga, parang alam mo yun, may gusto mo mag-celebrate na ayaw mo.
Ah, Dahil dun sa condition niya. Ayan. Ano pong course po ni Kuya? Siya ay geodetic engineering sa UP. So, what are interesting attributes about Kuya Alex po na nag-encourage siya friendship? The situation was kasi, Graviton, he was the president. So, attributes of him would be, I really thought of him as someone responsible and committed to the work he was assigned to, especially being a president. So, kitang-kita mo yun since, ayun nga, as a president of kahit high school section, it's big responsibility, so ang daming work. So nakita ko din sa commitment niya and sa work ethic kahit high school pa lang. Next question po, do you recall any momentous events po with Kuya Alex na tumatak po sa isip? Momentous, didn't say momentous per se, pero nung college, I really had fun having time with him nung freshman kami kasi along with Kevin Batan and other people from our high school na nag-college sa engineering din. We had time na masaya lang and nagre-review ganon. So, I really cherish those moments. Ayun nga, yung sinabi ko kanina, he's very responsible and committed to the work he's doing. Okay, I'll start. Sa akin yung time na nag-a-apply kami for college, yung isang circumstances doon, yung isang circumstance doon is yung pagiging thoughtful niya sa aming mga kaklase niya na hindi niya pinapabayaan. Chine-check na talaga na kung sino yung wala pa nito, itong form, kung sino pa yung mga hindi or sino yung kahit yung simple paperclip, kung sino yung walang paperclip Siya sa po amin. yung nagbibigay? Oo, talagang nag-provide and napaka-thoughtful niya sa amin na mga classmates. So, talagang hindi mo siya masasabi yung president lang for club. Hindi, I mean, talaga makikita mo yung qualities Dedication po. Dedication and pagiging good leader niya sa amin. And how about you naman? Akin siguro yung yung quality na ibang-iba talaga sa kanya. Yung pagiging strong. Kasi nung nag-pandemic, alam ko, nag-file siya ng leave of absence dahil nga mahirap mag-aral online. So, ang ginawa niya is nag-game streaming siya to provide siguro na rin racket para sa makatulong sa family. Financial and po. Ang maganda sa kanya, na-endure niya yung period ng pandemic and nakabalik siya sa school. Ayun yung last sem. Itong 2022-2023. Ngayon, after nun, sobrang naging active siya. Then, ito nga, yung condition niya ngayon, talagang naniwala ako na na strong siya. Kasi kahit na ganun kalala yung condition niya and career, ngayon na siya wood to recovery na siya. Lumalaban po talaga. Oo, lumaban siya. Tapos ngayon parang mas, 'di ba yung latest picture parang mas maganda na yung itsura niya. Nakita Mas rin mo na. na siya, parang mas malapit na siya sa niya, talagang normal condition niya. So thinking of it, nung nakita ko yung photo na yun, yung before and after niya. Grabe, ang laki ng difference. And doon mo nakita talaga na yung pagiging strong niya. Fighter Nandun po. talaga, di ba? Opo. And hindi ko alam kung sino yung makakatapat sa ganong level ng pagiging Sobrang pagiging hirap strong. talaga. Di ba? Aminin natin. Ikaw, kaya mo ba yun? Ako hindi ko kaya. Pero siya, grabe Aminado na ako, hindi ko kaya. nagawa niya. Opo. Which is ibang level. Yun yung mga wins na or mga success na masasabi mong hindi true material things. Opo. Pero ibang dimension ng success. And lastly, do you have any messages for Kuya Alex po? Sa akin, message ko para sa kanya is to fight. Ayun, syempre, minamanifest pa din natin na sana Gumaling na po. Fast gumaling na recovery. siya as soon as possible talaga. Kasi parang di niya deserve talaga. No one deserves that. Di ba?
Kasi sobrang talented yan tao, and ang masabi ko sa kanya is yung last time na nakausap ko siya sa TikTok, wala pa siyang, wala pa, konti pa lang din followers niya nun eh. So, nagsisimula pa lang din siya. Tapos, napag-usapan namin na sooner or later, kung possible, yung matigil or umupa na yung pandemic, pwede kaming mag-collab or turuan ko siyang sumayaw kasi yun yung isa sa mga insecurity or yung dancing po. Yung mga sinasabi niya sa akin na ang galing ko daw sumayaw. Tapos so ayun, naisip ko actually dati ko pa siyang gusto maging kaibigan since grade 7 kasi lagi kaming sinasabihin na magkahawig daw kami. That time magkahawig kami. Hindi pa nagmamature yung mukha namin. And may story pa nga yun eh. Di lang ako sure kung pwede i-share. Confidential na po. Confidential. Pero ayun nga, isa rin sa magandang character niya is gusto niyang, talaga siya, parang gusto niya lagi nag-explore. Like yung mga hindi niya nagagawang bagay, yun yung gusto niyang gawin. Like, nung bumalik sa UP, nagano siya, nag-audition siya sa choral. Ganun, hindi niya nagawa sa Kalsa eh. So parang amazed lang din ako kasi ako sobrang focus sa studies, tapos siya focus na sa studies, tapos gusto niya pang gawin yung mga bagay na hindi niya nagagawa. Oo. Diba? Tapos ayun nga, sobrang talented. And for you naman po, any messages po? Ayun. So ayun nga, hopeful kami na mag-recover na siya, fully recovery. And Bangon ka na dyan! sobrang miss na namin siya. Sobra. As in. Sige po. Like yung pagka walang Alex na nasa paligid, like siya, parang tahimik siya. Parang iba eh, no? Iba sa feeling. Kasi kahit na layo-layo kami, like iba-ibang school, pa rin nadadamang pa rin siya. Oo. Kahit na pandemic, damaw pa rin siya kasi nga nag-streaming siya, ganyan. Pero ngayon talagang quiet siya, iba yung atmosphere. Kaya yun lang talaga yung namin. Recovery po. Fully recovery. And, Manifesting kami na laban lang. Yun lang talaga. Kaya niya yan. Malalagpasan niya. Laban lang, Alex. I know you can do it, and many people are waiting for you to go back. And that's it for the interview po. Thank you so much po for Thank you. participating. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay na po. Thank you po. Thank you. That's it for the interview po. Thank you for participating and sharing your wonderful story about Kuya Alex.